Sa video ito, pag-usapan natin kung paano i-DIY ang valve clearance adjustment ng ating mga motor, tuwing kailan o ilang odo nga ba natin dapat gawin ito, ano yung mga senyales na kailangan na nating i-adjust ang valve clearance, bakit nga ba importante na ma-maintain ito sa tamang clearance, at kung ano yung mga kailangang tools at step-by-step process ng pagsasagawa nito. So bago ang lahat, ano nga ba yung tinatawag nating valve sa ating mga motor at bakit kailangan nito ng clearance? Usually, lahat ng mga motor ay may minimum na dalawang valve or barbula sa loob ng makina. Ang isang valve ay tinatawag na intake valve at ang isa naman ay ang exhaust valve. Ang dalawang valve na ito ay gumagalaw at nagsisilbing gate sa ating combustion chamber. Ang trabaho ng intake valve ay papasukin ang hangin at gasolina na siya namang pasasabugin ng piston kapag naipit. At lalabas naman sa exhaust valve ang mga residue, usok at carbon deposit na nagawa ng pagsabog. Gumagalaw ang mga barbula depende sa rhythm o tono na ibinibigay ng camshaft. Ang rocker arm naman ang pinaka nagtutulak kaya naman bumubukas at sumasara yung ating mga barbula. Pagkakuha pa lang natin ng motor sa kasa ay meron ng nakaset na standard na clearance sa ating barbula at sa rocker arm. Ang clearance o space na ito ay sinadya para mapaghandaan ang thermal expansion or paghaba ng mga components sa ating mga makina. Also, para hindi tumukod o magbukas at magsara ng maayos yung ating mga barbula at magkaroon ng maayos na performance ang ating mga motor. Pero sa katagalan at dahil na rin sa paggamit ng ating mga motor, ay nawawala sa standard ang valve clearance. Ito ay dahil na rin sa mga parts na unti-unting napupudpod or nagagalaw. Ilan sa mga epekto ng wala sa standard or tamang clearance ang mga barbula ay ang lagitik na tunog sa makina, matakaw sa gas o mataas ang konsumo ng gasolina, mahirap i-start ang motor o namamatayan, magaspang na takbo ng motor. Ito ay dahil wala na sa tamang tono ang pagbukas-sara ng barbula, kaya naman kasama ito sa ina-adjust kapag nagpapatune up tayo. So tuwing kailan nga ba o ilang odo dapat i-check at i-adjust ang valve clearance? Sa kasa, ina-advise na 5,000 kilometers odometer reading ay ipa-tune up ang ating mga motor. So kasama na po doon yung valve clearance adjustment. Pero kung pagbabasihan ng manual, every 6K odo ay kailangang inspect at i-adjust ito kung kinakailangan. Sa case ng motor natin, medyo matagal na rin sa akin to at hindi pa natin ina-adjust yung barbula. So kahit na-refresh na natin ang tensioner ay meron pa ring lagitik yung ating mga motor. Medyo mausok na rin yung tambutso kapag binibira natin ng naka-center stand. Hindi na rin ganun katipid sa gasolina at magaspang na ang takbo. Kaya naman ngayon ay magdi-DIY tayo at ituturo ko sa inyo yung step-by-step process kung paano mag-adjust ng valve clearance. At sa dulo ng video ay papakita ko sa inyo yung naging magandang epekto nito sa ating mga motor. So dahil nasa may part ng makina ang mga barbula, ay kakailanganin natin tanggalin ang seat, compartment at ilang fairings. By the way, ito nga pala yung lagitik na tunog ng ating mga makina ngayon. So mamaya tignan natin kung matatanggal yan. So ito nga palang cylinder head cover yung kailangan natin buksan. Medyo alanganin yung pesto niyan, pero yung tip natin para mapaangat ng konti yan, una pataasin muna natin yung center stand natin. So pwede natin patungan ng kahoy or anything na pampataas. Tapos tanggalin natin itong tornilyo sa ilalim ng shock gamit tayo ng 12mm socket wrench. So dito may gagalaw na po natin yung ating mga makina. Ilapat lang po natin yung gulong sa ibaba para umangat yung unahan na part ng makina. Ito nga pala yung mga tools na gagamitin natin mamaya. So explain ko kung paano siya gamitin at ilalagay ko na rin yung link sa baba. Dito tanggalin muna natin yung breather hose na nakadugtong sa cylinder head cover. Then gamit yung 10mm socket wrench ay tanggalin natin yung 4 na tornilyo sa mga sulok ng ating cylinder cover. Para mas madali din natin ma-access yung ilalim, pwede natin tanggalin tong 2 screw. Hawiin o itaas lang natin para may suksok natin yung socket wrench. Gamit ng flat screw ay suksok at ibukan natin siya sa part nito para madali po natin mabuksan yung ating mga cylinder head cover. So pagtanggal po natin yan ay kasama po talaga yung gasket. So itabi lang po muna natin yan. So dito bubungad na po sa atin yung ating dalawang rocker arm, isa sa taas at isa sa baba, at also yung ating mga barbula na tinutulak po ng rocker arm po natin. So yung nasa taas na part, yan po yung intake valve natin, at yung nasa ibabang part naman po
yun po yung exhaust valve. So yung kailangan nating i-maintain dito is yung gap or yung space sa pagitan ng rocker arm at tip ng mga valve natin. So bago po tayo mag-adjust ng valve clearance natin ay kailangan naka-top dead center muna ito. Pwede po natin i-adjust yun dito sa CVT or doon sa magneto. Pero dahil mas accessible po yung sa may CVT natin or sa segunyal, ito na lang po yung bubuksan natin. So pwede naman kahit itong cap cover or yung maliit na cover na lang yung buksan natin, ma-access na natin yung segunyal. Sa case ko, yung buong CVT cover na yung binuksan natin dahil maglilinis rin tayo ng CVT pagkatapos. Dito po sa part ng segunyal may makita tayong maliit na tuldok. So yan po yung timing mark at pwede po nating magamit yan sa paghanap ng TDC. By the way, para po sa mga hindi nakakaalam, ang TDC or top dead center ay ang posisyon kung saan yung piston natin ay nasa may pinakamalayong part ng ating mga crankshaft or sigunyal or nasa taas na part ng ating mga combustion chamber. Ginagamit ang top dead center bilang reference point kapag may ina-adjust sa ating mga makina katulad ng pag-adjust ng valve clearance. Para makuha yung top dead center, kailangan natin maikot yung sigunyal. Gamit lang tayo ng 22mm socket wrench at ipasok sa nut ng may drive face. So dito makikita natin na kapag iniikot natin yung sigunyal ay umiikot rin yung part ng ating mga timing chain. Also gumagalaw din yung ating mga rocker arm at mga barbula. So hindi ko na po gagawin masyadong komplikado yung pag-explain sa pagkuha ng TDC. Yung shortcut lang po dito ay kailangan nating itapat yung may white na mark dito sa loob, dito sa may mark dito sa labas. Ikutin lang natin yung sigunyal hanggang sa magtapat yung dalawang yan. By the way, yung puting pintura na yan or yung puting mark na yan is di naman po agad-agad nabubura at halos permanente naman po yan dyan. Also, dapat nauuga po natin or nagagalaw yung rocker arm ng intake valve natin at yung rocker arm ng exhaust valve natin. Dapat gumagalaw po yan at nauuga natin ha. So yun lang naman yung mga palatandaan na nasa top dead center na po tayo. Also may part pa na free play or medyo magaan pa yung ikot natin sa ating mga crankshaft. Medyo gumagalaw din yung mark natin pero naka-TDC pa rin po yan. Mawawala lang po sa pagka-top dead center yan kapag nilihis na po natin na sobra at gumalaw na po yung ating mga rocker arm at mga valve. Also, hindi rin natin mauuga at naka-fix lang po yung mga rocker arm natin kapag wala po yan sa TDC. Also, para may idea kayo, yung timing mark dito sa sigunyal ay nasa may bandang kaliwa. Pwede rin po natin tanggalin itong hose ng ating fuel injector para hindi po nakaharang pag nag-adjust tayo ng valve clearance. So, para mas ma-visualize nyo, ito po yung part kung saan kailangan natin i-check or ilagay sa tamang adjustment kung wala ba sa standard yung clearance. Parang magkadikit lang sila pero actually may gap po talaga dyan. So yan yung i-check natin. So para malaman yung standard na clearance, dito sa ilalim ng upuan natin sa may part ng compartment, makikita natin yung valve lash. So katumbas din po niyan is yung valve clearance. At nakasulat dito, in or intake 0.10 mm at X or exhaust 0.24 mm. Cold. Sa madaling salita, ang ibig sabihin po nito, kapag malamig po yung makina, dapat ang valve clearance po ng intake ay 0.10 mm at ng exhaust valve po natin ay 0.24 mm. Kaya naman po dito gagamit na tayo ng feeler gauge. Lalagay ko po yung link sa baba. Basically, panukat po ito ng ating mga clearance sa ating barbula. Kada feeler gauge po ay may nakasulat na number na nag-i-indicate kung gaano po siya kakapal. So sabi sa sticker ng motor natin, ang standard na clearance ng intake valve ay 0.10 mm. Kaya naman yun yung gagamitin natin na feeler gauge. So pwede na tayo magkaroon ng idea kung masikip yung clearance natin. Pag pinasok po natin yung feeler gauge natin at hindi po siya lumulusot or lumuluwa sa kabila, ibig sabihin masikip na po yung clearance natin at kailangan po nating i-adjust. So para may adjust yung valve clearance natin, may dalawang nut po tayong kailangan galawin at luwagan. Yung outer nut ay tinatawag na lock nut at yung square sa gitna ay tinatawag na adjusting nut. Basically, para magalaw yung adjusting nut, which is siya na rin yung magpapagalaw ng clearance ng ating mga barbula, ay kailangan muna nating luwagan yung lock nut. So dito na po papasok yung isang tool natin. So ilalagay ko na lang din po yung link sa baba. Ito pong square drive tool or yung tinatawag na tappet tool ay yung pang-adjust ng adjusting nut natin. At ito naman pong parang socket wrench na kabilaan yung pang-adjust ng lock nut natin. So minsan pinapasok na yan para isahan na lang yung adjust dahil sabay din ina-adjust yung dalawang yan. Pero sa part natin, dahil gustong ma-demo at makita nyo ng maayos, gagamit tayo ng 9mm open wrench para sa lock nut natin. So first step natin, kailangan nga
nating maluwagan yung lock nut para ma-adjust yung adjusting nut natin. So sa pagluwag, pihitin lang natin yung wrench natin ng counterclockwise. So kapag medyo nauga na po yan, tuloy-tuloy na po na maluluwagan yan. So ikutan pa po natin ng konti para medyo maluwag. Kunin na po natin yung tappet tool para may adjust po yung adjusting nut natin, at yung feeler gauge naman po natin ay iipit na po natin doon sa clearance. Sa pag-adjust ng clearance, kapag nag-counterclockwise tayo sa tappet tool ay luluwag yung clearance, at clockwise naman sisikip yung clearance. So kapag pumasok na po yung ating feeler gauge ay kailangan sikipan pa po natin ng konti, dahil kailangan sakto lang po yung pagkaipit niya sa ating mga feeler gauge. Hindi maluwag at hindi masyadong masikip. At kapag okay na yung adjustment, panatilihin lang natin yung paghawak sa tappet tool. Dapat hindi po magalaw yan para hindi po magalaw yung clearance. Tapos kunin po natin yung wrench natin at ipitan na po natin yung lock nut natin. Pagkatapos ay double check po ulit natin yung clearance. Dito sa case ko, hindi ko po ulit may pasok yung feeler gauge. Ibig sabihin, nagalaw po yung adjusting nut nung in-adjust po natin yung lock nut. So kailangan po ulit natin ulitin yung process kanina. Keep in mind na lang din po natin na medyo maselan yung ginagawa natin na to. Kailangan po talaga ng accuracy or kailangan saktong-sakto yung clearance na gagawin natin. Hindi sobra, hindi kulang. Kaya minsan kailangan talaga ng trial and error at kailangan dino-double check po natin siya. So sa part na to, okay na po yung clearance natin sa intake valve. 0.10 mm. So proceed na po tayo sa exhaust valve. So dito sa exhaust valve po natin 0.24 yung kailangan. Sa feeler gauge po natin 0.10, 0.08 at 0.06 yung gagamitin natin, dahil walang eksaktong 0.24 sa feeler gauge po natin. So depende sa mabibili din natin yan. Pero pwede naman po yun basta ang total ay sakto dun sa kakailanganin natin na standard. So sa part na to, tinry ko muna kung okay ba yung clearance at pumasok naman yung feeler gauge natin. Ang kaso medyo may pagkaluwag ng konti, kaya naman i-adjust natin siya or sisikapan ng konti yung clearance dito sa exhaust. Sa part na to, ginamit na natin yung wrench na nabili natin. Hindi kasi abot ng open wrench natin at medyo nahirapan ako. So counterclockwise lang ulit para maluwagan yung lock nut. Then gamit lang po tayo ng tappet tool para sa adjusting nut. Pasok lang ulit natin yung feeler gauge para malaman natin kung okay na yung clearance. Hindi maluwag, hindi masikip, dapat sakto lang. Also, pwede na rin natin makamay yung adjusting nut kung kaya naman nating makamay yan. Kapag maluwag kasi yung lock nut natin, may ikot natin yan ng maayos or makakamay natin. Then pag okay na, lagay ulit natin yung tappet tool para hindi magalaw yung adjusting nut. Tapos higpitan na natin yung lock nut natin. At para ma-double check kung okay na ba yung clearance, pasok lang natin ulit yung feeler gauge. So dito makikita nyo na sakto lang natin siyang naigagalaw, hindi maluwag at hindi masikip. So dito okay na po yung clearance ng exhaust valve natin. 0.24 mm standard clearance. Bago isara yung cylinder cover, nag-last check muna po tayo. So intake goods, exhaust valve, clearance goods. So goods na po tayo sa pag-adjust ng clearance. Pagkatapos, balik lang po natin ng maayos yung cylinder head cover natin. Make sure din natin na nakalapat ng maayos yung rubber gasket niya. Sa paglapat po ng takip niyan, hindi naman po tayo malilito at hindi naman po mababaliktad yan. Tips lang din po sa paglalagay ng tornilyo, dahil apat po yan, huwag po natin unahin na dalawa sa taas or dalawa sa ilalim. Hanggat maaari, isa sa taas sa upper left at isa sa kasalungat niya na side. Kumbaga parang diagonal or parang cross po yung pattern. Yun po ay para mailapat ng maayos at walang umangat sa cylinder cover po natin. Also, ibalik din natin yung breather hose at saka yung gas line natin. So sound check po tayo, tingnan natin kung nandyan pa rin yung Logitech or medyo tumahimik na yung makina. So dito, after ng mabilis na minor ay maririnig natin na nawala na yung Logitech at medyo tumahimik na yung makina. So yung una nating napansin, kagaya ng narinig nyo kanina, nawala na yung Logitech niya. Actually, kahit ngayong nagdadrive, medyo napansin ko na wala na masyadong maingay. Nabawasan na yung Logitech. So dito, test din natin dito yung kanyang fuel consumption. Kung medyo tumaas ba, medyo tumipid ba, at kung medyo mausok siya kapag binira po natin sa
or pinataas po natin yung RPM. Sa takbo niya, tumahimik na siya. Sa arangkada, mas ano na siya, mas pino na yung tunog niya. Talagang yung lagitik kasi malaking factor para pumangit yung tunog ng motor natin dahil nga wala sa tamang clearance yung barbula. Tingnan naman natin kapag binira natin siya. So may epekto din kasi yung hindi naka-tune up or wala sa tamang clearance na barbula sa labas ng exhaust niya. So dati kasi kapag binibira ko naka center stand tapos ibibira natin yung motor, may lumalabas na usok dito. Mausok siya. So ngayon tignan natin kung goods na siya. So actually factor din yon, pero tignan natin dito. Sumasama yung motor Pero as of now, hindi na siya mausok. Dati kasi, bira ko, mausok. Sumasama yung motor. Wala. Hindi ko matodo kasi gumagana yung motor, gumagalaw. Wala na siyang usok. Kasi dati, mapapansin mo talaga mausok yan. So, yun yung mga ng advantage kapag nasa adjustment yung barbula natin or naka-tune up yung ating mga motor. So after po ng 8.4 kilometers, kung makikita nyo man, nakakuha po tayo ng tumataginting na 45.3 kilometers per liter. Mas mataas po dun sa nung hindi pa siya na-adjust yung clearance. So kaya naman masasabi natin na pwedeng tumipid yung gasolina natin kapag nag-adjust tayo ng barbula natin or nag-tune up. So yung 45 na yan, dati hindi ko naman nakukuha yan hanggang 42 lang talaga yung benchmark, kahit na maikli lang yung span na dinadaanan natin or tinakbo natin. So ngayon, medyo tumataas na siya. So ibig sabihin may improvement po sa konsumo ng gasolina natin. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Tune up, valve adjustment ng ating mga Honda Click. Ganda ng takbo. Bye bye.